Simula ang part 1 ng Parasite nang biglang sumalakay ang tila uod na alien na mga parasite sa lungsod ng Tokyo, umahan ito mula sa dagat at pagkatapos ay dagling pumasok ito sa tenga ng isang lalaking natutulog, nandilat ang mga mata ng lalaki ngunit kumalma din ito at nakatulog itong muli. Ipinakita naman ng isang batang lalaki na ang pangalan ay Shinichi biglang bumagsak sa kanya ang isang parasite dahil may suot na earphone ay hindi ito nakapasok sa kanyang tenga, nagising ang batang lalaki nang pumasok ito sa kanyang ilong, dagli niyang hinila ito at inihagi sa pader ng kwarto, nang hahampasin niya ito ay biglang tumalon ang nilalang sa kanyang kamay at mabilis na gumapang ito sa loob ng kanyang bisig, kaya't nagsisigaw ito sa sakit, at dahil dito ay nagising ang kanyang nanay, sinabi ni Shinichi na may isang ahas ang pumasok sa kanyang kamay, ngunit nang tingnan ay wala namang nakita ang nanay nito. Kinaumagahan habang nakaupo sa lamesa ay kusang gumalaw mag-isa ang isang daliri nito, samantala ay ipinakita naman ang lalaking pinasukan sa tenga, pumunta ito sa kanyang asawa at bumuka ng malaki ang kanyang muka at sa isang iglap ay nilantakan nito ng buo ang ulo ng kanyang misis, at nangyari ito nang dahil sa parasite. Ipinakita naman si Shinichi na kasama ang kanyang girlfriend habang papunta ito ng eskwelahan, at sa klase ay biglang humaba ang kanang kamay ng batang lalaki nang abutin niya ang nalaglag niyang pambura. Pag-uwi sa bahay ay sinubukan niyang hiwain ang sariling kamay ngunit biglang naging halimaw ang kamay nito at ilang sandali ay naging isang parasite ang kanyang kamay, at nakipag-usap ito kay Shinichi at sinabing gusto niyang matutunan ang pamumuhay ng mga tao kaya't nagbabasa ito ng mga libro, dahil hindi ito nakapasok sa tenga ng batang lalaki kaya't napunta na lang ito sa kanyang kanang kamay. Sinabi nito ang pangalan niya ay Migi at sinabi nito na huwag siyang puputulin at tila makikitang naging magkaibigan na silang dalawa. Ipinakita naman ang pananalasa ng iba pang mga parasite sa lungsod at kinakain nila ang mga tao kapag sila ay nagugutom, samantala ay hinila ni Migi si Shinichi sa isang resto upang ipakita ang isang parasite na kumakain ng tao. Inakala nito na isang parasite din si Shinichi kaya't inalok niya ito ng kamay ng tao, ngunit inatake nito si Shinichi nang malaman na tao pa din ang batang lalaki at hindi pa ganap na isang parasite, ngunit ipinagtanggol siya ni Migi nang atakihin sila nito, dahil kailangang gawin ito ni Migi dahil mamamatay din siya kung mapapatay nito si Shinichi. At naging laman na ng mga balita ang mga pagpatay ng mga tao ngunit walang nakakaalam kung sino ang killer dahil magaling magtago at kumilos ang mga parasite. Sinabi ni Shinichi kay Migi na bakit hindi mo pagbawalan ang mga kasamahan mo na huwag kumain ng mga tao, ngunit sinabi ni Migi na di ba kumakain din kayo ng mga hayop at halaman, kaya't ganun din kami ang pagkain naman namin ay ang mga tao at ano naman ang masama doon. Malakas ang pakiramdam ni Migi sa mga parasite sa kapaligiran. Habang nasa gym ay sinabi ni Migi kay Shinichi na mayroong parasite na malapit sa iyo, at walang iba ito kundi ang kanyang teacher. Nang makita nito si Shinichi ay alam na kaagad nito na infected na ang kanyang estudyante, ngunit sinabi nito kay Shinichi na huwag itong matakot sa kanya dahil ayaw niyang manakit ng mga tao, sa halip ay gusto niyang malaman ang pamumuhay ng mga tao upang manatili sa kanya ang mga katangian nito. Pagkatapos ay ipinakilala niya sila Shinichi at Migi sa isang estudyante at pulis na mga parasite. Pagkatapos ay sinabi ng teacher na buntis siya at ang pulis ang ama ng kanyang dinadala, tao ang kanilang anak at gusto niyang mamuhay ito na katulad ng mga tao. Gusto nilang itago ang kanilang mga pagpatay dahil nababalita na ang mga ito. Inalok niya sila Shinichi na sumali sa kanilang samahan ngunit tumanggi ang batang lalaki. Nang sumunod na gabi ay inabangan sila ng pulis sa daan. Isiniwalat ni Migi na papatayin sila nito dahil nalaman ng pulis na sila ang pumatay sa isang chef na parasite, kaya't matindi silang nakipaglaban sa umataking pulis at sa wakas ay napatay ito ni Shinichi. Agad na umuwi ang batang lalaki dahil hindi niya akalaing nakapatay siya. Pagkatapos ay lumipat ang parasite sa katawan ng nanay ni Shinichi at pumunta ito sa kanyang anak upang patayin ito. Sinabi ni Migi na siya ang pulis at papatayin kanya, ngunit nagalit si Shinichi na mag-iingat ka sa sinasabi mo dahil nanay ko iyan, ngunit sinabi ni Migi iyan talaga ang katotohanan. Nag-iiyak si Shinichi at nagsisi dahil ayaw niyang mawala ang kanyang ina, ngunit biglang nabiyak ang mukha ng kanyang ina at inatake nito si Shinichi, halos mamatay na ito dahil sa dami ng dugong nawala. Nang sumunod na araw ay muling nabuhay ang batang lalaki. Sinabi ni Migi na lubha kang nasugatan ngunit ginamot kita sa pamamagitan ng aking mga cell, kaya't dahil doon ay nalipat din sa kanya ang mga cell ng parasite at naging ganap na itong infected. Nagsimula na itong hanapin ang kanyang ina at nagpunta ito sa teacher upang hanapin ang pulis ngunit ayaw itong ituro ni Miss Tamiya. Sinabi ni Migi na kailangan niyang matulog ng 4 na oras sa isang araw at sa oras na iyon ay kailangan niyang makipaglaban ng mag-isa dahil hindi niya magagawang makipaglaban para kay Shinichi, at dahil sa cell ni Migi na lumipat sa katawan ni Shinichi ay lumabas na din ang mga katangian nito sa batang lalaki.
Pagkatapos ay naging isang parasite na ang estudyanteng ipinakilala sa kanila ng teacher, inatake nito ang mga estudyante at pagkatapos ay pumunta ito sa girlfriend ni Shinichi upang patayin ito, ngunit dagling kinuha ni Shinichi ang kanyang girlfriend at tumalon ito sa building. Sinabi ng teacher na ayaw niya ang ginawa ng estudyanteng iyon kaya't hinagisan niya ito ng kemikal na pampasabog ngunit nakaligtas pa din ito. Sinabi ni Migi na nasa rooftop ang estudyanteng parasite kaya't nagpunta si Shinichi sa kabilang rooftop at pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagpana. Pagbaba ay ibinigay sa kanya ni Miss Tamiya ang isang address kung saan matatagpuan ang pulis na kumuha ng katawan ng kanyang ina. Pinuntahan nila ito ngunit inantok naman si Migi kaya't mag-isang nakipaglaban si Shinichi sa kanyang ina, ngunit nagtagumpay siya laban dito at naputol niya ang ulo ng parasite at makikitang nakaupo ito ng walang ulo. Dinalaw nila ang kanyang girlfriend sa ospital, at sinabi nito kay Migi na papatayin niya isa-isa ang mga parasite, ngunit makikitang may isang tao ang nagmamanman sa kanila habang kinukuhanan sila ng litrato sa kabilang rooftop. Nalaman na ng mga militar na mayroong mga parasite na umaatake sa lungsod, gusto nilang iligtas ang mga ito kaya't nagpakawala sila ng isang bilanggo na kayang makakita ng mga parasite mula sa isang tao, kaya't inihaharap nila isa-isa ang mga tao dito at pagkatapos ay sinabi ng lalaki na hindi sila mga halimaw, ngunit tila nagduda ito nang makita niya si Shinichi pero sa huli ay sinabi din nito na isang tao din ang batang lalaki. Habang papauwi sinabi ni Migi kay Shinichi na may nararamdaman siyang parasite sa di kalayuan, nagtungo sila sa isang malapit na gusali kung saan ay may parasite na kumakain ng laman ng tao nang makita nito si Shinichi ay lumapit ito sa kanya, ngunit dagling pinatay ito ni Migi, ngunit biglang nakaramdam si Shinichi na parang may tao doon, at walang iba ito kundi ang taong kumukuha ng picture sa kanila ni Migi sa ospital sa part 1. Ipinakita naman ng mayor habang nagsasalita at sinasabi nito ang mga nangyayaring pagpatay sa mga kauri nila, pagkatapos ay ipinakita din na nanganak na ng isang sanggol na tao ang teacher. Nalaman naman ng mayor na pinapatay ni Shinichi ang mga parasite kaya't gustong niyang ipapatay ito, ngunit pinigilan siya ni Miss Tamiya at sinabing hayaan na lang si Shinichi at Migi dahil maliliit na kaso lamang ito ng pagpatay. Nagpadala na siya ng detective upang subaybayan sila Shinichi. Isang araw habang naglalakad ay muling nakaramdam si Shinichi ng isang taong sumusunod sa kanila, habang nagmamanman ipinayo ng detective sa batang lalaki na sabihin na niya ang katotohanan sa mga pulis, ngunit sinabi ni Shinichi na hindi po pwede dahil puno din ng mga parasite ang police department, at doon ay nalaman ni Shinichi na ang teacher pala ang nagpapa-spy sa kanila. Pinuntahan nila ang teacher at sinabi niya dito na huwag niyang idamay ang isang bata. Sinabi ng teacher na huwag kang makialam kung hindi papatayin ka ng mga kasamahan ko at darating din ang panahon na titigil din sila sa pagkain ng mga tao. Sinabi ni Shinichi na hindi ako naniniwala sa mga halimaw. Pagkatapos ay nagbabala ito sa detective na wag na itong magmanman sa kanila at lumayo na ito sa teacher upang maging ligtas at hindi siya patayin nito. Ngunit hindi pa din naniniwala ang detective sa kanya. Nang sumunod na araw ay nakipagkita ito sa mayor. Gusto niyang malaman kung nagsasabi nga ba ng totoo o hindi si Shinichi kaya't naglagay ito ng audio recorder sa kwarto ng mayor. Nalaman ito ng mayor kaya't ipinag-utos nito na patayin ang detective dahil isang banta ito sa kanila. Nagpadala ito ng parasite sa bahay upang patayin ang lalaki. Dahil may binili si Kuramori sa labas ay pinatay nila ang anak na babae nito. Sinabi ni Migi kay Shinichi na mayroong 5 parasite na aatake sa kanila at hinabol sila ng isang lalaki na mayroong 5 parasite sa katawan nito. Dagling kumapit si Migi sa sanga ng puno at pinugutan niya ng ulo ang lalaki. Inakala nilang patay na ito ngunit isang parasite pa lang ang napapatay nila, at buhay pa din ang 4 na parasite na natitira sa loob nito kaya't muling nabuhay ang lalaki. Samantala sinabi ng teacher sa mayor na hindi nyo sinunod ang utos ko, walang magagawa ang pagpatay at wala kayong karapatang patayin ang anak ng detective, at dahil dito ay napansin ng mayor na nagkakaroon na ng damdamin bilang isang tao ang teacher pagkatapos nitong maging ina. Nagalit siya sa teacher kaya't nagpadala ito ng 3 parasite upang patayin ito, dahil bilang isang parasite ay alam ng teacher na may mga taong papalapit upang patayin siya. Tinawag niya ito sa parking space at mag-isa niyang pinatay ang mga ito, at sa pagbalik ay nalaman niyang nawawala ang anak niya doon at pagkatapos ay nakita niya ang isang sulat na nagsasabing pumunta ka sa tulay at magkita tayo at hawak ko ang anak mo. Ang detective talaga ang nag-iwan ng sulat dahil gusto nitong patayin ang anak ni Miss Tamiya dahil inakala niya na ito ang pumatay sa kanyang anak. Nagtungo na ang teacher sa tulay, sinabi nito na hindi siya ang pumatay sa anak ng detective. Nang akmang ihuhulog na ng lalaki ang bata ay biglang dumating si Shinichi at sinabi nito sa detective na wala kang mapapala kung mapapatay dahil isang tao ang batang iyan. Samantala ay nagdatingan na din ang mga militar
militar doon at nalaman na nila na itinatago ng mayor ang mga parasite sa kanyang building. Tinitingnan nila isa-isa ang mga tao doon at binabaril nila ang mga nahuhuli nilang mga parasite at kasama din nila ang serial killer. Ipinakita din ang mayor na nagsasalita kung saan ay sinasabi nito na ang talagang mga halimaw ay ang mga tao dahil pinapatay nila ang mga parasite ng walang kadahilanan. At pagkatapos ay pinagbabaril siya ng mga militar doon. Sinabi ng serial killer na isang tao talaga ito pero tinutulungan niya ang mga parasite. Paglingon ng lalaki ay nakita niya si Goto, ang lalaking naglalaman ng 5 parasite. Pinagbabaril nila ito ngunit hindi ito tinatablan. Samantala ay ihahagis na ng detective ang sanggol na hawak-hawak nito, kaya't upang mailigtas ang anak ay mabilis na naging parasite si Miss Tamiya at dagli niyang tinusok sa dibdib ang detective, at doon ay nasaksihan ng lahat na isa siyang parasite. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang anak sa detective. Habang papalapit ang teacher upang ibigay ang anak kay Shinichi ay pinagbabaril siya ng mga pulis. Biglang bumalot ang buhok ng teacher sa bata upang maprotektahan ito. Pagkatapos ay ibinigay nito ang anak kay Shinichi at sinabing gusto kong mabuhay ang sanggol na ito na kasama ka, at pamaya-maya ay dagling namatay ito dahil sa dami ng tama ng baril, at doon ay biglang naalala ni Shinichi ang kanyang ina kaya't napaiyak ito. Sinabi niya kay Satomi na muling bumalik ang kanyang mga luha. Ilang sandali ay kinuha na ng mga pulis si Shinichi para sa ilang mga katanungan, at doon ay nakatanggap sila ng balita na pinatay ang mga militar ng isang taong mayroong 5 parasite. Nang aatakihin sila ni Goto ay agad silang sumakay sa kotse upang makaalis doon, ngunit sinalakay sila nito kaya't nahulog at sumabog ang kanilang kotseng sinasakyan. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang gubat. Sinabi ni Migi na malalaman niya kung nasaan ako ngunit ikaw ay hindi, kaya't naghiwalay muna sila sa isa't isa. Samantala ay nakarating na si Goto doon at inatake ito ni Migi at isinakripisyo ang kanyang sarili. Habang nakikipaglaban ay sinabi niya kay Shinichi na tumakas na ito at sinabing malaki ang pasasalamat ko nang makilala kita. Pagkatapos ay pinatay siya ng malupit na parasite. Samantala ay nagpunta si Shinichi kay Satomi. Sinabi niya dito na wala na si Migi at habang nakahiga ay nakita niyang tumutubong muli si Migi sa kanyang braso. Nangyari ito dahil may naiwang piraso ni Migi sa kanya nang gamutin siya nito. Natakot ang batang lalaki dahil masusundan siya ni Goto dahil nabuo ulit si Migi, kaya't dagling umalis ito para sa kaligtasan ng kanyang girlfriend. At sa paglabas ay nahuli siya ni Goto. Nang atakihin siya nito ay sinaksak niya ito ng isang bakal sa tiyan ngunit tila walang nangyari dito. Sinabi nito na lagi kong naririnig ang isang boses na nagsasabing kailangang patayin kita. Nang akmang papatayin na nito si Shinichi ay biglang lumabas si Migi at inatake nito ang parasite. Sinabi ni Migi na nairita ang mga parasite sa loob nito dahil sa reaksyon ng kemikal sa bakal na isinaksak sa kanya ni Shinichi, kaya't nag-alisan na isa-isa ang mga parasite sa katawan ni Goto at naiwan na lang ang ribcage ng lalaki. Upang hindi na muling mabuhay ay inihagis ito ni Shinichi sa apoy. Pagkatapos ay naging maayos na muli ang lahat. Sinabi ni Migi kay Shinichi na kailangan na nilang maghiwalay kaya't nagpaalam na ito sa batang lalaki. Umiyak si Shinichi dahil ayaw niyang pumayag na umalis si Migi at pagkatapos ay umiyak ito nang maging normal na ulit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ay naging masaya na ang buhay nila ni Satomi. Lagi din nilang dinadalaw ang anak ng teacher. Ilang sandali ay makikitang kinidnap ni Yorigami si Satomi. Sinabi niya na naniniwala siya na ang mga tao ang tunay na mga halimaw at humingi siya ng opinyon ni Shinichi dahil sigurado siyang isang parasite si Shinichi. Ngunit sinabi ni Satomi na ikaw ang totoong halimaw dahil pinapatay mo ang mga tao. Pamaya-maya ay hinila pababa ni Yorigami si Satomi kaya't nahulog ito mula sa building. Ngunit dagling sumugod si Shinichi sa girlfriend upang iligtas ito. Hinawakan niya ito ng kanyang kanang kamay at pagkatapos ay nalaman nila na muling lumabas at tinulungan sila ni Migi doon. At dito na po Lods nagtatapos ang napakaastig na movie ng Parasite. Maraming salamat po Lods sa panonood mo. Kita-kits ulit tayo. Love you, ingat.